Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Matagumpay na isinagawa ng Philippine National Police ang pagdiriwang ng PNP Day na ginanap sa Camp Crame, Quezon City ngayong 29 ng Enero na dinaluhan ni Executive Secretary Ralph Recto bilang panauhing pandangal. Dinaluhan din ang naturang aktibidad ni DILG Secretary John B. Cremulya at mga kawani mula sa iba pang ahensya na mainit na tinanggap ng pambansang pulisya. Nagbigay ng welcome remarks ang bagong panumpang PNP Chief na si Police General Jose Melencio Nartates Jr. kung saan kanyang binigyan diin ang kahalagahan ng pagkakaisa, profesionalismo at patuloy na paglilingkod ng kapulisan sa sambayanan. Tampok sa programa ang presentation of awards para sa mga natatanging unit, personnel at stakeholders ng PNP na nagpakita ng husay sa serbisyo, pamumuno at matibay na paninindigan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Pinanood din ng mga dumalo ang video message ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang nagbigay rin ng mensahe si Executive Secretary Ralph Recto bilang pagpapakita ng suporta ng administrasyon sa PNP. Arestado ang isang high-value target matapos makumpiska ang aabot sa 1 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang buy-bust operation ng pulisya sa lalawigan ng Iloilo. Magbabalita dyan si Patrolwoman Andrea Dominic De Palubos. Mahigit 1,088,000 piso na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga kapulisan sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Tikod, La Paz, Iloilo City nito lamang ika-28 ng Enero taong kasalukuyan. Ang operasyon ay isinagawa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa pangunguna ni Police Captain Glenn Suliman, officer in charge, na nagresulta sa pagkakaaresto kay Elias Earp, 49 na taong gulang at residente ng Zone 3, Barangay B.O. Obrero, Lapuz, Iloilo. Ayon sa pulisya, itinuturing ang arestado na high-value individual o malaking personalidad sa iligal na kalakalan ng droga sa lungsod. Matagumpay na naiskatuparan ang operasyon bilang bahagi ng patuloy at pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 6 laban sa iligal na droga. Layunin ng mga ganitong operasyon na wakasan ang drug supply chain, hulihin ang mga pangunahing sangkot sa bintahan ng iligal na droga at protektahan ang komunidad lalo na ang kabataan mula sa masamang epekto ng ipinagbabawal na gamot. Kasalo
kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek para sa tamang disposisyon at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy namang hinihikayat ng Philippine National Police ang publiko na makipagtulungan at magbigay ng impormasyon bilang mahalagang katuwang sa pagsusulong ng isang ligtas, malinis at drug-free na Western Visayas. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic Di Palobos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman De Palubos. Matagumpay na sinawata ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang operasyon ng isang individual na nagpapanggap bilang dentista online at nanloloko ng publiko sa pamamagitan ng social media. Ang report ay Inaresto ng mula kay Philippine National Patrolwoman Police Pe Octaviano. Anti-Cybercrime Group ang isang lalaking walang trabaho na nagpapanggap bilang dentista at nag-aalok ng dental services sa pamamagitan ng social media matapos ang ikinasang entrapment operation noong Enero 22 sa Malvar, Batangas. Ayon kay PNP-ACG Police Brigadier General Wilson Asueta, ang sospek na kinilalang si alias Jom ay walang anumang formal na kaalaman o pagsasanay sa dentistry at natutunan lamang umano ang mga pamamaraan sa panonood ng mga video online. Patuloy ang investigasyon ng PNP-ACG upang matukoy kung may iba pang biktima ang iligal na gawain ng sospek. Ang mabilis at tapat na aksyon ng PNP-ACG ay patunay ng kanilang malasakit sa kaligtasan at kapakanan ng publiko, alinsunod sa layunin ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Octaviano. Nagsagawa ng inspeksyon ang pamunuan ng Cebu Police Provincial Office sa mga nakadeploy na pulis sa Cordoba bilang bahagi ng paghahanda at seguridad para sa Asian Tourism Forum 2026. Nakatutok dyan si Patrolwoman Annalyn Canoog. Personal na pinangunahan ni Cebu Police Provincial Office Director Police Colonel Abubakar Udang Mangilin Jr. ang inspeksyon sa mga nakadeploy na kapulisan sa bayan ng Cordova, Cebu noong 28 ng Enero sa taong kasalukuyan bilang bahagi ng seguridad para sa ginanap na ASEAN Tourism Forum 2026. Layunin ng aktibidad na tiyakin ang kahandaan sa operasyon ng mga tauhan, tamang deployment at mahigpit na pagsunod sa mga itinakdang security protocols upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong panahon ng nasabing international forum. Sa isinagawang inspeksyon, sinuri ni Police Colonel Mangilin ang alertness ng mga kapulisan, ang kanilang kaalaman sa kanilang tungkulin at ang koordinasyon ng bawat unit upang masiguro ang mabilis at epektibong pagtugon sa anumang sitwasyon na maaaring makaapekto sa seguridad ng mga delegado at bisita. Ipinapakita ng inisyatibong ito ang matatag na pangako ng Cebu Police Provincial Office sa pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko at sa matagumpay na pagdaraos ng ASEAN Tourism Forum 2026. Mula dito sa Central Visayas, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagatuguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Walang takas ang 24 na individual matapos maaresto ng mga otoridad kaugnay ng isang iligal at malakihang operasyon ng pagmimina sa Misamis Oriental. Muling magbabalita dyan si Patrolwoman Pe Octaviano. Inaresto ng pinagsanib na puwersa ng kapulisan at iba pang ahensya ng gobyerno ang 24 na katao kabilang ang 2 Chinese national kaugnay ng isang ilegal at malakihang operasyon ng pagmimina sa Barangay Tinggalan, Opol, Misamis Oriental. Pinangunahan ng Police Regional Office 10, katuwang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, Mines and Geosciences Bureau at lokal na pamahalaan ng Opol ang operasyon na nagresulta sa pagkasamsam ng mga heavy equipment at mineral ores na nagkakahalaga ng humigit kumulang 30 milyong piso. Ayon kay Pro-10 Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano, mahaharap sa kasong paglabag sa Philippine Mining Act
of 1995 ang mga naarestong individual. Ang matagumpay na operasyong ito ay patunay ng maagap at magkakatuwang na aksyon ng PNP sa pangangalaga sa likas na yaman at pagpapatupad ng batas. Alinsunod sa advokasya ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Octaviano. Hindi na nakapalagpa ang dalawang individual matapos ang isinagawang buy-bust operation ng pulisya sa Valencia City, Bukidnon. Nahumantong sa pagkakumpiska ng mahigit 70,000 pisong halaga ng shabu. Ang detalye ng report ay mula kay Police Corporal Joel Subsuban. Dalawang individual ang naaresto sa ikinasang buy-bust operation ng pulisya sa Purok 12 Barangaya, Pinatilan, Valencia City, Martes ng gabi, Enero 27, 2026. Kinilala ng mga pulisya ang mga naaresto na si alias Jonalyn, isang babae, 48 anyos, single at isang online seller, at si alias Robert, lalaki, 43 anyos, may asawa at isang driver. Sa operasyon, nasamsam mula sa kanila ang kabuuang 10.3 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 70,040 pesos. Ikinasa ang operasyon ng Valencia City Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Christopher R. Ibanez kasama ang City Anti-Drug Special Unit Team and 2nd PMFC Bukidnon, RPD-10, 1003 Maniobering Company at ng Provincial Intelligence Unit Bukidnon Police Provincial Office. Matagumpay na nabili ng pusher buyer ang illegal na droga na nagresulta sa agarang pag-aresto sa dalawang suspek. Bukod sa hinihinalang shabu, na-recover din ang buy-bust money at illegal drug paraphernalia. Ang mga naarestong suspek ay kasalukuyan ang nasa kustodiya ng Valencia City Police Station habang hinahanda ang kaukulang kaso laban sa kanila. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network Correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal Subsuban. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa paunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.